Wala pong nagtanong sa atin. Ako, ayan po. Pero, may maganda ho akong balita sa inyo. Okay. Kanina lang po, napanood ko po sa balita na meron daw pong na-raid na online lending apps. Yan. Kaya magandang balita ho ito, no? Ito po sa pangunguna po ni, ni PAOK Director Gilbert Cruz, no? Yung Philippine Anti-Organized Crime Commission. Yan. Tsaka po sa sanib pwersa po ng National Bureau of Investigation. So, talagang ayan na. Ito na yung nakikita nating liwanag, no, mga boss, no. So papanood ko sa inyo po yung clip, pero po itong video na to is pag-aari po, no, ng UNTV News. Okay, hindi yung akin ito. So credited po itong video na to, no, sa UNTV News. Okay? Ito po, panoorin ninyo. Ang klaseng pang-abuso ang ginawa ng lending firm na yan sa kanilang mga kliyente. Monica, namamahiya, tinatakot, binabantaan at napakalaki ng tubo ng online lending firm na ito sa kanilang mga customer, kaya agad inaksyonan ng mga otoridad yung mga sumbong laban sa kanila. So matinding dagok po yun sa akin kasi baon na nga po ako sa utang, ganun pa nila ako harasin hindi po sila napapakiusapan kahit anong makaawa mo na kung maaari mag-extend ng kaunti, kaso hindi po sila talaga napapakiusapan. Trauma ang inabot ni Kikay Bautista, hindi niya tunay na pangalan matapos itong mangutang sa isang online lending app. Nang hindi makabayad sa oras ay sari-saring pamamahiya, pananakot at paninira sa kanya ang ginawa ng online lending company. Death threats po. Death threats. Andyan na po yung sabihin nila na pag lumabas ka ng bahay, sasabog yung bao ng ulo mo. Huwag kang pipikit kasi pagka pumikit ka, baka mamatay ka na. Parang papatayin buong pamilya mo. Hindi lang si Kikay, kundi pati si alias Catherine, ganito rin ang naging karanasan. Pinatext po nila yung pamilya ko, pakisuyo daw yung kausapin na po kasi sa amoy daw pinaharas. Nakakahiya po kasi pinaharas po ako Nakakatakot po lalo na sabi po nila yung may patong na daw po sa ulo. Tapos pupuntahan daw po sa bahay pati ko yung pamilya ko. Anila, marami sa kanilang kasamahang biktima ng online lending app ang nasira ang buhay. Umaabot ng hanggang 35% o mas mataas pa ang patubo ng lending firm sa loob lamang ng isang linggo. Dahil sa mga reklamo, sinalakay na ng Presidential Anti-Organized Crime Commission at National Bureau of Investigation ang We Will Tech Corporation at Hi-Fin Lending Incorporated kanina sa Makati City. Huli ang nasa mahigit 100 empleyado nito. Ayon sa isa sa kanila, nangongolekta lamang sila ng pautang at hindi raw sila nananakot. Hindi na po namin pinipilit siya ng bahay, pero dinadaanan pa rin po namin sila ng Ayon sa PAOK, isang modus operandi ang ganitong nag-o-offer ng online loan na walang hinihinging requirements para makapagpautang. Kapag nakapasok ka na sa kanilang apps, agad i-approve ang iyong loan kapag mayroon kang trabaho. Kailangan din silang maka-access sa iyong contacts at photo galleries. Pero kapag naaprubahan na ang loan, ang 5,000 pesos na uutangin mo, nasa 2,700 na lang ang makukuha mo at kailangan mo itong bayaran sa loob ng isang linggo. Pagkatapos ay samut-saring pananakot at harassment na ang gagawin sa iyo. Napakadali na kasi they will be exposing yung picture mo, picture ng kamag-anak mo, picture ng mga anak mo, and then even the address ng bahay mo. Sabi ng PAOK, may sumbong silang natanggap na pinapadalhan pa ng kabaong at bulaklak ng patay. Ayon naman sa Organized and Transnational Crimes Division ng NBI, malala na ang problema sa ganitong uri ng panloloko. Labag din sa batas ang paggamit ng personal na data ng isang tao na walang paalam. Na-access nila yung mga contact list ng mga borrowers nila. Although may permission yun sa app, pag magda-download ka,
Pero yung yung pag-retain ng mga contact list gagamitin sa paniningil, sa pangaras, beyond yun sa permission na binibigay mo. Tapos yung iba, na-access din yung gallery. Tapos kung meron kang mga masayla na pictures o videos, ginagamit din nila pang blackmail yung mga Kapag naka-red flag na sa otoridad ang lending app, agad din daw itong pinapalitan ng bago. Chinese ang may-ari ng online lending app na ito na inirereklamo. At tinitignan din ng PAOK, Monica, kung mayroong kaugnayan ito doon sa mga FOGO. At nahaharap naman sa kasong paglabag sa Republic Act 10175 o Cybercrime Prevention Act of 2012 at ang Republic Act 10173 o yung paglabag sa Data Privacy Act of 2012 at gayon din sa harassment, grave threat at SEC violation yung mga nahuling suspect. At yan muna ang latest mula dito sa Maynila. Balik sa iyo, Monica. Ayan, nakita nyo po, ha? Ay, meron pong mahigit 100 daw po na ahente ng mga abusadong online lending apps ang kanilang nadakip. Nakita nyo, takatago na naman ang mga mukha ng mga bugo. O, di ba? Yung isa nagsalita pa, hindi raw sila nanghaharas. Ang tibay ng mukha, huling-huli na sila. O, nakita nyo, ayan, natuluyan na sila. Okay po. So ngayon, ito gawin po natin. Total, narinig nyo naman po kung anong abusadong online lending apps yan. Kung kayo po ay nabiktima niyan, okay? At nakapag-file kayo ng complaint, no? Puntahan niyo po tuluyan, okay? Pag inimbitahan ho kayo, para humadiin niya mga bugok na yan. Yun lamang po ang kailangan ninyong gawin kasi para hindi na makapaghasik. Kasi nakita niyo naman ho, ginagawan ho ng aksyon ng ating gobyerno. Lalo-lalo na ho ngayon ang Presidential Anti-Organized Crime Commission, 'di ba? Sila, aktibo. Ito nga ho yata yung sinasabi ni Kajani. Shoutout Kajani, no? Ito yata yung sinasabi niya ng mga nakaraan sa kanyang video na mayroon talagang malawakang gagawing pangre-raid, no? Lalo niya sa mga abusadong online lending apps na yan. Tsaka kung napansin niyo po, no, sabi din po dun sa balita na tinitingnan din po yung yung connection sa Pogo. O, nakita nyo? Diba? So, talaga kumbaga, dugtong-dugtong o dikit-dikit sila. Di po ba? O, nakita nyo, sabi, Chinese national din daw po ang may-ari. O, ayan na po. So, ito po yung isang magandang balita. Kasi, kahit papano po na-read Ngayon, para po mag-prosper itong read na to at kahit papano naman po kahit masuklian yung pagod ng mga otoridad na nagsagawa po nitong raid na to, tuluyan nyo yung mga bugok na yan. Puntahan nyo po. No? Idiin nyo ng idiin. Pakita nyo lahat yung mga harassment messages po sa inyo. Nakita nyo naman kanina, Diba? Sabi ho, pinadadala ng ataol, pinadadala ng bulaklak ng patay. Nakita nyo. Saka sinasabi ho, yung kagaya ng mga i-message nyo po sa akin, no? Kung ano yung mga pangharas sa sinasabi nila, same din po. Sa balita po sinasabi, nakita nyo. Kaya po, kung kayo po ay naharas nitong abusadong online lending apps na yan, yung sinabi po dyan sa balita na yan, puntahan po ninyo. Yung pagkakataon nyo na po ito, diin nyo para humapasara yung mga bugok na yan at para managot po kung sino dapat managot. Kaya po wag na tayo magpatumpik-tumpik, no? Kung tayo ay naharas ng mga abusadong online lending apps yan, na-raid na yan, puntahan nyo na po. No? Ipakita nyo po lahat ng inyong pruweba. Okay, pagkakataon nyo na po ito, no? Idiin na po natin sila para matigil na yan. Ano po? Yun lang.